po ang lahat. Noong pong unang panahon, sa tuwing ipinagdiriwang nila ang Pasko ng Pagkabuhay, yung pong mga Kristiyano, hindi sila nagbabatian ng Happy Easter. Pag po nagkikita yung mga Kristiyano, ang kanila pong batian, "The Lord is risen, Alleluia." Tapos yung binati nila ay sasagot, "He is truly risen, Alleluia." So ito po ang bati ko sa inyo, "The Lord is risen, Alleluia." Mga antok pa, o mga antok na. Isa pa, "The Lord is risen, Alleluia." Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po sa inyo ang hanggang ngayon ay naniniwala na may forever? Kukunti. Yung iba broken-hearted. Pati yung mga madre ayaw tumaas ng kamay. Kung hindi po kayo naniniwala na may forever, hindi po ito ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil totoo po na mayroong forever. Pinatunayan po ni Kristo sa gabing ito na ang pagmamahal ay natatapos, o tulad nung alam natin na yung pagmamahal ay palaging natatapos sa happily ever after. Sabi po natin, nung Huwebes Santo at Biyernes Santo, ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Panginoon ay dahil sa pagmamahal. Nilikha ng Diyos ang tao at ang sanlibutan dahil sa pagmamahal. Pero tinalikuran ng tao ang Diyos nung piliin niya na magkasala. Pero hindi sumuko ang Diyos. Kasi kung mayroon pong isang unang tao, ang ating Panginoong Jesucristo, taong totoo at Diyos na totoo, siyang unang naniwala sa forever. Napakatagal po ng paghahanda na ginawa ng Panginoon. Ang tagal ng panliligaw na ginawa niya sa atin para mapauo muli niya tayo. Ito po yung dahilan kung bakit napakaraming pagbasa ang binasa natin ngayong gabing ito. Sa katunayan, binawasan pa po namin yan. Kasi pag di namin yan binawasan, baka 12:00, nandito pa tayo, may salubong pamamaya. Baka wala nang umattend ng salubong. Pero kung titingnan po natin ang buong liturhiya ng bihilya ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yung pong mga pagbasa na binasa ng ating mga lectors at yung pong mga inawit ng ating mga salmista, ito po ay yung panahon kung saan inihanda ng Diyos ang kanyang sambayanan. Hindi lang para maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, kundi para dumating ang tao sa punto na pipiliin niya ang Diyos. Tulad po ng naibahagi ko na sa inyo, ang pagmamahal ay hindi isang damdamin. Ang pagmamahal ay hindi isang atraksyon. Kasi kung ibabase natin ang pagmamahal sa isang damdamin, ito'y lilipas. Kung ang pagmamahal ay ibabase natin sa atraksyon, darating yung panahon na yung nagustuhan natin, hindi na sila katulad nung panahon na nagustuhan mo sila. Yung mga dati, macho, may abs, may muscle, ngayon ang lalaki ng tiyan. Yung dating maganda, ngayon wala na. Kulukulubot na yung mukha, haggard na. Pero ang pagmamahal, tulad po ng ibinahago ko na dati, ay isang desisyon. Love
is a decision that we need to make each and every moment of our life. Yung pagmamahal na mayroon ang Diyos sa bawat isa sa atin ay pagmamahal kung saan nagdesisyon siya na hindi parusahan ang tao. Nagdesisyon siya na hindi talikuran ang tao. Nagdesisyon siya kung saan patuloy at hindi niya susukuan ang tao. Ito po ang klase ng pagmamahal na itinuturo sa atin ng Diyos. Pagmamahal na patuloy na pumipili at patuloy na pipili at pipiliin niya ang mga taong minamahal niya. At bilang tugon po sa pagmamahal ng Diyos, tayo po ngayon ay inaanyayahan niya na piliin siya. At kasabay ng pagpili na mayroon tayo, ay kailangan nating ibigay ang pagmamahal na ito sa ibang tao. Nung pong Huwebes Santo, binasa natin ang Ebanghelyo ni San Juan, kung saan nagbigay ng tagubilin ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At sabi niya, ito ang utos ko, magmahalan kayo. So hindi po nakikiusap ang Diyos. Hindi po siya humihingi ng pabor. Siya ay nag-uutos at ang utos niya, magmahalan kayo. Na kung saan bahagi po ng ating responsibilidad sa pagtugon sa panawagan ng Diyos ay ibahagi ang pagmamahal na naranasan natin sa Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, nung muling nabuhay ang ating Panginoon, at sabi ng anghel, at ito rin po yung iniutos ng ating Panginoon, nung makita niya, nung salubungin niya yung mga kababaihan, ano ang sabi niya? Ang sabi ni Kristo, sabihin mo sa mga alagad ko na pumunta sila sa Galilea. Ano po ang nangyari sa Galilea? Sa Galilea, unang tinawag ni Kristo ang kanyang mga apostol. Kung mapapansin po natin, habang naglalakad si Kristo sa dalampasigan ng Galilea, nakita niya si Simon at Andres, si Juan at si Santiago. Ang pagtawag niya sa mga apostol ay nangyari sa Galilea. At kaya nga po, sinasabi ng Panginoon, parang sinasabi niya, bumalik kayo kung saan kayo unang tumugon sa tawag ng pagmamahal ko. At siguro po ito yung magandang tingnan natin sa ating buhay. Saan yung sarili nating Galilea? Saan natin naranasan na tayo ay minahal ng Diyos sa kabila ng ating limitasyon at kasalanan? Sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang? Saan ang Galilea natin? Marahil ang Galilea natin ay yung ating tahanan, na nung nakaranas tayo ng infidelity, sinabi pa rin nung taong mahal natin, mahal kita at pinipili kita. Noong nakagawa tayo ng kasalanan, halimbawa, nakasakit tayo ng ating kapwa, marahil ay nangyari ito sa isang lugar kung saan sinabi nung ating kaibigan, mga mahal sa buhay, mahal pa rin kita sa kabila ng lahat. Kung bakit mahalaga po ang Galilea na ito, ay dahil dito natin unang naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa-tao. At sa tuwing tayo'y masasaktan, sa tuwing gusto na nating sumuko, sa tuwing gusto na nating iwanan ang ating mahal sa buhay,
balikan natin ang Galilea kung saan sinabi natin, Panginoon, tutugon ako sa pagmamahal mo. Sa Galilea din po, tinanong ni Kristo si Pedro, Simon, mahal mo ba ako? Tinanong niya si Pedro ng makatlong beses, mahal mo ba ako? At sa tuwing sasagot si Pedro ng mahal kita Panginoon, ang sabi niya, pakanin mo ang aking tupa. Nung ikalawang sagot niya, sabi niya, pakanin mo ang aking kawan. At nung ikatlong sagot niya, pakanin mo ang aking mga tupa. At kung mapapansin po natin sa ginawa ng Panginoon, may karapatan siya na sumbatan si Pedro at lahat ng mga alagad. Ang tapang-tapang nila, Panginoon, handa kong ialay ang aking sarili sa iyo. Nasaan sila kahapon nung Biyernes Santo? Lahat sila tumalikod at iniwanan si Kristo. Pero nung tinanong ng ating Panginoon si Pedro, do you love me? Sinasabi ng Panginoon, alam ko na bilang tao, yung pagmamahal mo ay kailangang dumaan sa different stages. Magsimula ka sa isang maliit na pagmamahal. Kaya nga ang sabi niya, pakanin mo ang aking tupa. Na nang maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, mahalin mo ang iyong pamilya. Mahalin mo ang iyong asawa. Mahalin mo ang iyong mga anak tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iyo. Sabi po ni San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. The measure of love is to love without measure. Ang basihan, ang sukatan ng pagmamahal ay pagmamahal na walang sukat. Pagkatapos po nito, sabi niya, pakanin mo ang aking kawan. Na kung paano kang nagbahagi ng pagmamahal sa iyong pamilya, lumabas ka. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan. Ibahagi mo ito sa iyong mga kamag-anak. Ibahagi mo ang pagmamahal na to sa iyong kapitbahay. At pangatlo, pakanin mo ang aking mga tupa. Na sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa-tao. Regardless of their orientation, regardless of their gender, regardless kung anuman ang estado nila sa buhay, dahil ang pagmamahal ay pagmamahal na hindi kumikilala sa kasarian, sa estado ng buhay, o kung ano paman ang pinanggalingan ng tao. Mamaya po, mayroon po tayong bibinyagan na bata. At bago po natin binyagan, tatawagin natin ang panalangin ng mga banal. Na parang sinasabi natin, nawa ang mga panalangin ninyo ay magdala sa amin dyan sa lugar kung nasaan kayo na puno ng pagmamahal. Muli po nating sisindihan ang ating mga hawak na kandila. Muli tayong mga ngako na isabuhay ang ating mga pangako sa binyag bilang mga hari, propeta at pari. Bilang mga pari, nangangako ako na magmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsimba, linggo-linggo, at pananalangin para sa aking kapwa-tao. Bilang isang propeta, ang aking pagmamahal ay dapat na kumikilala sa katotohanan, sa tama at totoo. Na ang aking pagmamahal dapat ay handang magwasto sa aking kapwa-tao.
Kaya nga po sinasabi ko dun sa mga sakristan, sa oras na hindi na kayo pagalitan ng inyong mga magulang, magsimula kayong magduda kung mahal pa ba nila kayo. Kasi sa oras na hindi na sila pagalitan, hindi na sila, wala nang pakialam yung mga taong nagmamahal sa kanila. Because the opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay kawalang pakialam. Sino dito yung may mga jowa? Tingnan ninyo pag nag-aaway kayo. Wala kayong pakialamanan sa isa't isa. Iba-block sa Facebook. Di ba? I-unfollow sa Instagram. O kaya naman sasabihin, uy, yung jowa mo, nandun, nagiinom. Sasabihin ng jowang isa, pabayaan mo siya, sana masubsob. Wala ka nang pakialam. At pangatlo, ang pagmamahal ng isang Kristiyano ay pagsasabuhay ng kanyang pagiging hari. Ang pagkahari po ni Kristo ay paglilingkod. Ang pagkahari ni Kristo ay umaalalay lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan. Lalo na sa mga kapatid natin na pinagkakaita ng katarungan. Sa mga kapatid natin na nasa lansangan at binabaliwala. Sa mga kapatid natin na nasa bilangguan at pinagkakaitan ng katarungan. Ang pagiging hari natin ay paglilingkod sa mga mahal natin sa buhay. Sino po dito ang gusto palaging ninong at ninang sa binyag? Sino dito yung gusto palaging nagvo-volunteer na gusto kong maging ninong at ninang sa binyag? Hindi po madali ang maging ninong sa binyag. Dahil magiging responsibilidad ninyo na yung bata na magiging inaanak ninyo ay palakihin sa pagmamahal bilang isang Kristiyano. Kasi at the end of your life, when you come face to face with God, ang unang ipapakita sa inyo ng Diyos, anong ginawa mo sa inaanak mo. Mapalad ka. Mayroon po akong isang kilala, isang kaibigan, siya po'y schoolmate ko nung ako'y high school. Ninong po siya ni Darwin Ramos. Si Darwin Ramos po ngayon ay isinang servant of God. Naghihintay na lang yung pagkakataon na siya ay iproklama ng simbahan bilang santo. At sabi ko dun sa kaibigan ko, alam mo ang swerte mo. Kasi pag naging santo, pangatlong santong Pilipino si Darwin Ramos, may token ka na makapasok sa langit. Kasi araw-araw ipagdadasal ka ng inaanak mo. Pero paano kung yung bata na pariwara? Yung bata naging bulakbol, hindi na nakapag-aral, mas ginustong magsugal. O yung bata mas pinili ang bisyo. Nasaan ang kanyang mga ninong at ninang na nangako na gagabayan ang kanilang mga inaanak? Ganun po, kabigat ang magiging responsibilidad ng bawat magulang, ng bawat ninong at ninang. Hindi po ito ang unang at huling dadalhin si Amira dito sa simbahan. Inaasahan ng Diyos na dadalhin siya ng kanyang mga magulang, mga ninong at ninang sa simbahan linggo-linggo upang isabuhay ang kanyang pagkapari. Kaya po, ngayong gabing ito, mapalad tayo dahil mayroong isang Diyos na nagmahal. Hindi po imposible na magmahal dahil yung Diyos na una sa ating nagmahal
ay ibinahagi sa atin yung pagmamahal na meron siya. Kaya po ngayong gabing ito, pakitingnan yung inyong mga katabi. Kasi bawal ang nakasimangot ngayon. Nabuhay si Kristo pagkatapos nakasimangot ka ngayon. Sabi ni Pope Francis, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat palaging nakangiti, masaya. No? Kasi ang problema daw sa mga Kristiyano, yung mga Kristiyano, pagkatapos ng misa, akala mo mga umattend ng funeral mass. Katatapos lang misa, paglabas dyan, mga nakasimangot na. No? Hindi man lang umiti, buti pa yung mga kasali sa Binibining Pilipinas, no? Palagi nakangiti kahit pilit. Pero ang isang Kristiyano ay palaging masaya. Dahil alam niya na siya'y minahal ng Diyos sa kabila ng kanyang limitasyon, kahinaan at kasalanan bilang tao. At pinangahawakan niya ang pagmamahal na ito. Kaya nga kahit mahirap, ang taong nagmamahal, palaging masaya. Kaya pag yung kasama ninyo sa bahay, nakasimangot, malamang hindi yan in love. Broken-hearted yan. Dahil ang taong palaging masaya, ito yung mga taong palaging nagmamahal. Amen.